Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Bumenta ang paandar ng isang bride at groom mula Tacloban. Ang kanila kasi mga bisita pwedeng mamalengke at mag-uwi ng libreng prutas at gulay. Ang mga dumalo raw sa kasal ni Ina at Dan Stephen, tila nag-time travel sa nakaraan. Ang napili kasing theme ng bride at groom, vintage Filipiniana. Because we want something classy yet elegant, parang Maria Clara. At ang kukumpleto raw sa kanilang Pinoy wedding experience, ang kanilang souvenirs ng mga prutas at gulay. Hindi nila alam, yun yung souvenir namin. Parang nagtaka sila bakit mayroong fruits and vegetables dito. Ang mga bisita pwede raw mag-sharon o mag-uwi ng mga gusto nila, na para bang namamalengke lang. Hindi kami naglagay ng any limits. Since it's a Filipino culture, mas nagibabaw din sa kanila yung gayan. We want to break away from the usual. We want ma-experience ng mga visitors natin yung traditional Filipino community. Ang pakulo nilang ito, bumenta. Hindi ko talaga siya ina-expect na magva-viral siya. So, nung first day pa lang, umabot na siya ng million views. May mga nag-message na ang ganda ng souvenirs ninyo, parang ito yung literal na Sharon. Ang mga palengke malapit sa puso nating mga Pinoy. Pero alam niyo ba kung paano umusbong ang mga palengke sa ating bansa? Kuya Kim, ano na? Ang palengke nanggaling sa salitang Kastila na palengke. Ibig sabihin, wooden palisade o lugar na may harang. Noong panahon ng mga Kastila, inorganisa ng mga Espanyol ang mga bayan at lungsod. Dito nagsimula magkaroon ng mga palengkeng may struktura o yung tinatawag noon ng merkado publiko. Kalimitang tinatayo ang mga ito malapit sa simbahan at munisipyo. Lalong-lalo na sa mga probinsya, ginagawa lang nila o tinataon nila ito tuwing weekends, Sabado at Linggo. Sa paglipas ng panahon, ang mga palengke naging sentro ng ating lokal na ekonomiya. Pero alam niyo ba na kahit bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan, meron ng sistema ng palitan noon ang ating mga ninuno at mga mangangalakal mula sa iba't ibang bansa. Bago pa dumating ang mga mananakop, talagang nagtitinda na rin yung ating mga ninuno. Bebenta sila ng mga produkto mula sa kanilang mga pananim. Pero dahil wala pang pera noon, alam niyo ba kung paano ginagawang kalakaran noong unang panahon? Dahil wala pang ginagamit na pera noon ang ating mga ninuno, direktang nagpapalitan ng produkto o serbisyo. Ang tawag dito, barter system. Paano ginagawa ito? Halimbawa, kung ikaw ay may aning gulay at gusto mo ng bigas, maghahanap ka ng taong may bigas na nangangailangan naman ng gulay. Magkakasundo kayo at magpapalitan ng direkta. Kalaunan, napalitan ng sistemang ito nang natuto na tayong gumamit ng pera. Pero ang barter trade, buhay pa rin sa ilang lugar sa bansa gaya sa Tawi-Tawi. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.